Patuloy ngayon ang validation ng Department of Agriculture o DA Region 2 sa mga pananim na mais na naapektuhan ng matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng lambak ng Cagayan, partikular sa Isabela at karating na lalawigan. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Regional Director o Regional Technical Director Kay Olivas ng Research and Regulations Division ng DA Region 2, sinabi niyang batay sa mga ulat mula sa mga lokal na pamahalaan, may ilang taniman na mais na halos 2 buwan nang walang ulan, dahilan upang malaking epekto ng matinding init sa anit paglago ng paninim. Kabilang sa mga nag-report ng pinsala mga lokal na pamahalaan ng San Pablo, Quezon, San Isidro, Rojas, Gamuk, Kawayan City, Ramon, Aurora, San Guillermo, Etiagüe at City of Ilagan. Ayon sa paunang talaan, umaabot na sa 537.14 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala mula sa 16,956 na hektarya ng mais. Sa buong lalawigan ng Isabela, may 119,644 na hektarya ng standing crop, kung saan 46,141 na hektarya ay nasa maturity stage. Pinakapektado ang mga pananim na nasa marginal areas at mga nasa vegetative stage pa lamang. Pinaliwanag ni Olivas na nagtungo ang kanilang grupo sa Gamu upang magsagawa ng on-site validation sa mga ulat ng nasirang pananim sa ilang barangay. Ayon sa kanya, may mga pananim na nasa reproductive stage pa lamang na may posibilidad pang makarecover lalo na matapos ang pag-ulan na naranasan itong mga nagdaang araw. Gayunman, may mga pananim ding hindi na inaasahang makabawi, partikular ang mga nasa vegetative stage dahil sa tuluyan ng natuyo ang mga dahon dulot ng kakulangan sa ulan at matinding init ng panahon. Batay sa paunang assessment ng DA Region 2, tinatayang 30% ng mga naapektuang pananim ang posibleng hindi na makarecover habang 70% naman ang may pag-asa pang mabuhay at magpatuloy sa paglago depende sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na linggo. Dagdag pa ni Olivas, ang datos na ginamit sa validation ay mula sa mga local government units o LGUs at sila rin ang katuwang ng DA sa pagsasagawa ng field validation upang masigurong tama at maayos ang pagtataya ng pinsala sa mga pananim. Tiniyak naman niyang nakikipag-ugnayan na sila sa PCIC para sa posibleng ibibigay na tulong sa mga apektadong magsasaka. Ganitong bahagi ng pahayag ni Regional Technical Director Kay Olivas. Nag-report dun sa DRRMIS natin na ay sa corn areas na nakaranas ng moisture stress. Yung merong mga parte na naitanim na halos 2 months ay hindi sila naulanan. So, yun po yung kadahilanan na meron pagpupulong kasi tingnan namin kung itong mga na-report na to ay nagbabalidate itong mga areas na ito. Fast sa radyo! Bumbo!